Hello everyone! I'm Jeannie. Welcome to my channel. Ngayon ay isi-share ko sa inyo ang experience ko through the entire from the moment na nag-apply ako ng visa until to the end, which is yung visa ko is CR1 to IR1 visa. Ang CR1 visa is application ng spousal na cover for 2 years, which is automatic siyang nagiging IR1 visa kapag ito ay nag-over 2 years na, 3 years or more. So, naging IR1 visa na siya. So, gusto kong i-share sa inyo, sa mga kapwa ko Pilipina, yung mga nakapag-asawa sa ibang bansa sa Amerika na either man or woman, ito yung tinatawag na IR1 visa. So ito yung application na in-apply ng asawa ko para sa akin, ng petitioner ko. Petitioner ko is my husband. Gusto kong i-share tong experience ko sa inyo para yung lahat ng mga kababayan ko, yung mga Pilipino na gusto rin mag-apply ng CR1 o IR visa, isi-share ko ito sa inyo para makapagbigay ako sa inyo ng tips, guidelines, at base dun sa mga naging experience ko, isi-share ko sa inyo yung timeline, yung lahat ng mga nangyari ba hanggang sa ma-reach ko na na nabigyan ako ng visa ng IR1. Alam ko maraming mga Pilipino at mga Pilipina na gaya ko na gusto talaga makarating dito sa US para makasama yung mga asawa nila gaya ko. Kaya gusto kong i-share itong vlog sa inyo. Alam kong ito ay para sa inyo. Samahan ninyo ako until to the end. Pag nag-apply kayo ng IR1 o CR1, unang-unang gagawin nyo is pupunta kayo sa US Embassy website. So, yung step nito is magkakaroon kayo ng from step 1 until to the step 3, yung kabuuan na lahat ng pagpa-process ng visa application ng IR1. So, meron ako ditong mga notes na sinulat ko dito para hindi ako maligaw since it took 3.5 years ako na ma-process ko yung visa ko. Although kaming mag-asawa, we've been together for 20 years. So, kailan lang kami nagpakasal, inayos ko muna yung lahat ng mga dapat kong ayusin ng mga paperwork sa site ko. So, ayun. Eto na, finally, I'm here in Honolulu, Hawaii. I made it through. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo na yung blessing ko na ma-share ko rin sa inyo na hopefully sana makatulong din sa inyo para magkaroon din kayo ng visa gaya ko. Disclaimer lang po, ito yung itong experience na ito galing sa akin na through my case lang. Alam ko tayo, iba-iba yung case natin, yung sitwasyon natin. May madaling sitwasyon, meron naman ding mahirap na sitwasyon. So, hindi ko masasabing kung gaano katagal ba yung visa kung sa inyong situation nyo mas madali, mas mabuti. Pero meron din mga sitwasyon na medyo humahaba yung process dahil minsan nagkakaroon din ng may mga konting problema, yung time na kung kailan sila sasagot o kung kailan tayo sasagot din sa kanila, may mga confirmation din. So, yun yung processes. Ang mahirap dito yung pag-aantay kung hanggang kailan ba matatapos ito. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo nakapag-asawa na, I think, I suggest, siguro, mas recommended ko na simulan nyo na yung pag-file nitong IR1 visa ninyo o CR1 visa para at least yung waiting time na ihintayin natin kahit matagal, siguro worth it naman, like katulad na nangyari sa akin na I already had the IR1 visa.
Anyway, in short, hindi ko na pahabain pa. Alam ko excited na kayong marinig sa akin kung ano ba yung naging experience ko through all the process na ito. So gusto ko kasing i-share sa inyo para makakuha kayo sa akin ng mga tips kung ano ba yung dapat huwag niyong gawin at para ma-avoid niyo na rin yung pagdi-delay ng visa ninyo. So okay, mas maganda yung ma-share ko sa inyo para naman kahit papaano nakatulong din ako sa kapwa Pilipino ko, di ba? Lahat tayo masaya. Yay! Anyway, okay. Unang-una, sasabihin ko sa inyo yung mga procedure from step 1 up to step 12 muna. And then after that, sasabihin ko rin sa inyo yung mga dates, yung mga timeline na nangyari doon sa 3.5 years, gaano ba kahaba, paano ba sila nag-reply, ano ba yung naging problema namin, at ano naging resulta sa medical ko, ano naging resulta sa application, sa interview ko, and then that's it. Yun yung mga whole time na ikukwento ko sa inyo later on. So for the meantime, ito yung mga procedure, the immigrant visa process kung paano gagawin po ninyo. For step 1 is submit a petition. Step 2, NVC processing. Step 3 is pay fees. Step 4 is affidavit of support. Step 5, financial documents. Step 6, online application. Step 7, civil documents. Step 8, scan documents. Step 9, submit documents. Step 10, interview preparation. Step 11, application interview. And step 12, after the interview. Okay. Dito muna tayo sa step 1. So, ano ba yung step 1? Step 1 is submit a petition. So, dito sa submit a petition, ito yung petitioner mag-fill up ng form 130. That is the form for the visa na ang US magbibigay sa atin ng given the visa to enter to the United States. Asawa ninyo from the US, sila yung mag-fill up ng forms para kayo petitionin from the US to the Philippines. So, ang mga requirements niya is mostly civil documents na PSA. Ano ba yung mga civil documents natin? Civil documents is a birth certificate, marriage contract, SENUMAR, passport. Pangalawa is passport. And then, number 3 is affidavit of support o proof of relationship. Kumuha kami ng 3 witness to make a letter. So, ang ginawa namin dito is isang ninang ko at saka yung isang ninong ko, pinagawa namin sila ng letter na nagpapatunay lang na kilala nila kami for more than entire of 20 years na nakilala nila kami. And then also, one of friend also na nag-submit din ng letter. So, yun sa case ko, hindi na namin siya pinanotary, pero mas maganda siguro kung ipa-notary niyo na rin kung much better notarized, at least is legal, legit. Pero kami sa case namin tinanggap naman, so at least nag-lesser kami ng budget para mapanotarize pa siya. So okay naman kahit hindi po siya i-notary. And then ano pa? Let me see. Number 4 is proof of nag-submit din kami ng proof of photographs, cards, emails namin parehas. So, yung lahat ng mga nagdaan for into relationship ninyo, ang ginawa namin doon is sinubmit namin yung mga hindi naman lahat. So, pumili lang kami sa emails, yung mga old emails namin, yung paano yung emails namin, kung paano kami nag-uusap through emails or chat. So, ni-screenshot ko lang yon, and then
yung importante din yung mga cards, kung may mga cards kayo ng asawa nyo o cards ninyo na naitatago yung na luma, katulad ng Valentine cards, Christmas cards, birthday cards, anything na nagpapatunay na meron kayong cards na natatanggap, love letters, iyon, importante rin yun. So, sinubmit din namin yun. Um, ano pa, pictures naming dalawa and also pictures of yung mga families, kung meron kayong mga pictures ng mga families and friends, mas maganda po iyon kasi kapag family picture ng both kung meron kayong pictures ng sa side ng asawa nyo o pictures sa side ninyo sa mga Pilipina, mas maganda po pag mga family group kasi pag family yung picture o mga friends na kasama mo yung asawa mo, meaning legit siya at mas maganda kasi marami siyang mga involved na iba-iba pang mga friends o relatives mo na kasama than kayo lang ang dalawa. Kasi minsan yung pag kayo lang dalawang pictures, minsan parang hindi pa kapanipaniwala na pwede siyang gawing studio lang na nagpicture-picture lang. Kaya I suggest na mas maganda rin na samahan nyo rin siya ng mga group and families na mga pictures ninyo. Ganun yung ginawa namin eh. Kung meron kayo mga pictures na ganun. And then, ano pa? Assets. Kung meron kayong assets ninyo, kung nakamili na kayo ng mga property ninyo o any mga sa inyong dalawa, mas maganda rin yun yung assets ninyong dalawa. And then, joint accounts ninyo sa kung meron kayong bangko na mismo na kayo may joint account, much better din yun kasi proof na magkasama na kayo sa bank statement kung meron kayo ganon. Ganon din yung ginawa namin. Sinubmit na rin namin yung aming joint accounts and then the assets. What else? Okay. So, after that, step 1 namin, ang ginawa namin dyan is check ko lang yung aming timeline kung ano ba yung kung kailan kami nag-start noon para ma-share ko sa inyo. So, eto yung aming timeline. So, January 18, 2022, we got married. And then, February 7, 2022, doon kami nag-start ng filing online. Since ang 2 is the NVC processing. The NVC processing, yun na yung may welcoming letter na nagsasabi na welcome that we are starting the visa processing na. So, nandun yung merong case number and also the password will be the invoice number. So, meron dun sa welcoming letter na may makikita kayo na i-click nyo yung below doon para mag-start na kayo ng pagpa-process. So, may procedure din siya from step by step. So, una, ang ginawa namin doon is step 1, nung nag-login na kami through case number and the password is the invoice number. So, nung nag-login kami doon, so, ang procedure doon is kailangan muna magbayad yung asawa ko ng affidavit of support which is cost $120. Step 3 pala is pay fees. And then that is it happens ng May 28 nung na-receive namin yung welcoming letter na yon. So on that day, yung asawa ko nagbayad na rin kagad dahil para mapabilis nga kami. So 120. So dalawa yung babayaran doon, isang affidavit of support and isa dun sa application para sa atin. So hindi pwede magkasabay na bayaran siya, either or. So, inuna muna namin yung affidavit of support on May 28, the same day. And then, after that, makaka-receive ka na bayad na nag-go through siya. Then, May 29, nagkaroon uli kami ng pagbabayad. Yun na yung time ng application ko. Nagbayad kami ng May 29. So, nagkaroon uli ng paid. So, makikita mo yung status ng procedure sa NVC once na nag-click ka dun sa
username na binigay sa inyo at saka yung invoice number na password na yon. So, pwede mong balikan yon. So, magla-login ka lang doon para ma-check mo lagi yung status kung ano na yung up to date. Kasi nga may mga procedure, no? Meron silang binibigay na instruction para ma-follow natin sa kung ano yung binibigay sa atin na susunod na step pang gagawin natin. So, the next step, nung after nung magbayad kami ng May 29 sa akin ay 4 is affidavit of support. Ito po yung asawa po nating petitioner natin. Siya po yung mag-fill up noon. Yun yung sa step 4 na affidavit of support na may konektado sa step 5 na financial documents. Yun po yung financial documents. Ito naman po yung sa asawa niyo yun sa petitions. Siya po yung gagawa sa side niyo yon, hindi sa inyo. Ito yung isasubmit niya yung kung nandun yung IRS niya po, yung check ko dito ha. Okay, yung sa financial documents po, yun yung for tax return, and then tax return for 3 years niya, and then bank account of statement, and then any assets. So doon po lalabas yung report ng affidavit of support nung asawa niya. Konektado po iyan. And also, true based to dun sa experience sa asawa ko po, dun sa affidavit of support. Para bigyan ko na rin kayo ng tip, doon po kasi ang asawa ko nag-fill up nung una ng I-864 Easy. So, mali po iyon. Ang kailangan pong fill upin ng asawa nyo, doon na po kayo sa I-864 para wag na kayong umulit. Ito sinasabi ko na sa inyo para yung naging mistake namin, hindi nyo na po maging mistake. Siyempre, pag first time ka, minsan nagkakamali tayo, di ba, kung anong form, kung ano ba yung dapat nating fill upan. So, yun yung correction. So, I-864 na po, yun na po, direkta na po kayo. Kasi yung I-864, yun po yung affidavit of support na tinatawag na yung petitioner natin na kaya tayong suportahan pag dumating tayo sa US, yung living natin sa US na kaya tayong suportahan ng asawa natin. Kaya po yun po yung importante, yung affidavit of support. Kaya tinitingnan po nila yung financial documents ng ating mga asawa, ng ating pong petitioner. Third, May 31, online visa application na. So, ano yung online visa application? Yung online visa application, yan yung CEAC, that is Consular Electronic Application Center. So, yung the same username and password pa rin. So, doon na magi-start yung pag-fill up natin ng DS-260 na tayo yung mag-fill up. Dahil regarding iyon sa mga personal information natin, about family background, about our sa civil documents natin, about sa birth certificate. So, personal information regarding sa atin. So, name, address, birthday mo, mother, father, family background, saan ka ipinanganak, whatever na kung saan ka nag-address for your entry to the Philippines, kung ilang address meron ka, so pipill upan mo yon. Then, school background mo, kung saan ka nag-school, kung ano ba ang kung naka-attend ka ba ng college, kung nakapag-college ka ba, yung background mo, and then kung nakapag-work ka, saan ka nag-work, also kung nakapag-travel ka ba abroad, kung this is your first time ba sa pag-apply mo ng papuntang going to US. So may mga question like that sa DS-260. Also, regarding question also about the background of your spouse, your husband mo. So, pipilapan mo rin yon. Kung meron ka ding prior to your first married before, meron din ka nung pipilapan doon. Pero kung wala naman, kung ikaw ay single, kung single ka naman, so continuous mo lang yung pag-fill up ng current husband mo. So, pipill upan mo yon. So, meron din dong information yung husband mo, saan ba nakatira yung asawa mo to US,
phone number niya, zip code niya to the US, kung divorce ba yung asawa mo, or ilang beses ba nag-asawa yung asawa mo. So may mga ganong questions sa DS-260. And also, I believe, tatanungin din nila doon kung saan ba i-address yung green card mo. Of course, automatic yun dun sa address kung saan kayo nakatira sa US. And also, tinatanong din nila doon kung ikaw ba merong sa tungkol sa social security mo, kung gusto mo bang makareceive agad after you enter the United States. So may question din doon. In my case, nilagyan ko na siya ng yes doon sa case na yon. And then I'm here, na-receive ko rin yung social security ko na, meron na ako. Yun yung kagandahan nun. So, hindi ka na pupunta sa social security para mag-apply. So, meron na dong part na doon. And then also, so regarding to your health, on your past, kung may nagkasakit ka, meron kang mga something tungkol din sa iyo, sa vaccine mo. So, may mga ganong questionnaires din about medical background mo sa sarili mo. And then also, I think meron ding case doon na question regarding kung meron ka bang criminal case, naka-laws, nagkaroon ka ba ng kaso, o anything, o nagkaroon ka ba ng crime problems. So, yung mga ganong mga questionnaires about security, background about you, may mga questions din doon. So, madali lang din naman. So, sabihin mo lang yung totoo, so wala ka namang tinatago, just answer the truth. And then I believe page 1 to until page 7 yata yung DS-260 yun. I rather na kayo yung sumagot sa DS-260, wag yung asawa ninyo, kasi ang advantage noon, ang advice ko sa inyo, ang advantage noon, kapag kayo ang sumagot doon sa questionnaire na yon, at least, pagdating sa interview nyo sa console, ano man yung inas niya sa inyo, is the same din naman sa DS-260. Wala naman silang mababago sa question tungkol din dun sa DS-260 ang question ng console. Yan, tip ko na sa inyo. For example, kailan kayo kinasal? When did you get married? Where did you get married? How long you been together? Who is your petitioner? What is his address? Yun yung mga tips ko sa inyo na possibility na maitanong sa inyo ng consul sa final interview nyo sa US Embassy Manila. So, your name, and this is your first time to US, kung how many times you get married. Yan yung mga question sa akin na maaaring possible na i-question din sa inyo, which is regarding lang din naman sa DS-260. So, kaya yung advice ko sa inyo, huwag kayong matakot. Kasi sa napapanood ko sa mga vlog, yung mga experience ng mga Filipina rin, minsan, matatakot ka dahil puro negative yung naririnig mo, yung nervous, or yung minsan may mapapanood tayo na na-deny. So, maging totoo lang kayo dahil hindi naman siguro kayo madideny kung lahat ng sinagot nyo sa DS-260 nyo is true, katotohanan lang naman, at the same time, hindi naman sobrang hirap yung question ng mga console. I promise, magiging marirelieve din yung feelings ninyo na katulad, finally, I made it, and you made it na nakapasa kayo, na nabigyan kayo ng IR1 visa. Which is, I'm happy and so blessed na nakapasa ako, and I'm sure makakapasa rin kayo. Tatagan nyo lang yung loob ninyo, and always keep praying na mag-guide kayo, na mabigyan kayo ng IR1 visa. So once na na-fill up nyo na yung DS-260 ninyo, make sure, ito rin tips ko sa inyo, no? Sa DS-260 kasi parang meron din siyang time, mabilis din. Meron kapag matagal ka mag-fill up ng pagta-type mo, minsan nalalag out ka. But don't worry kasi babalik ka pa rin, kasi pwede ka pa rin uling mag-log in. Same thing dun, yung ilalagay mo pa rin yung case number mo at saka yung password na invoice number mo.
So, wag kang mag-worry doon. So, lalabas pa rin yun. Kung saan ka nag-stop, pwede mo siyang balikan kung page 1 o page 2 ka nag-stop. Mag-fill up ka pa rin uli doon. Make sure, kapag natapos ka na, tip ko rin po sa inyo, kapag natapos na kayo sa DS260, sa page 1 nyo, for example, personal information nyo, natapos na kayo sa page 1, i-click nyo na yung kung 100% na kayo na na-review nyo na siya, make sure na na-check nyo yung mga spelling, yun ang importante po, yung spelling ng mga pangalan ninyo, kung medyo complicated ang mga spelling ng pangalan nyo, make sure yung mga family, yung sa asawa ninyo, make sure checkin nyo yung spelling, yung birthday, yung mga dates, yun ang very important na i-check nyo po, pati yung family, yung father, yung name ng mother nyo, name ng father ninyo, check nyo rin yun kung tama yung mga spelling. Yun yung mga importante po doon sa DS260. So, once na okay kayo sa page 1, punta kayo sa page 2, for example, school background or work background or travel. Once na na-fill up nyo na po yung page 2 or page 3, confirm nyo rin po uli kasi masasave naman yon. Kung malalag out kayo sa DS260, pwede uli kayong bumalik sa DS260 kung saan kayo na-log out. Yun lang yung tips ko sa inyo. Ngayon, kung medyo gusto nyo sigurado kayo sa gagawin ninyo, pwede nyo munang reviewin yung lahat ng mga question, i-screenshot nyo muna yung mga page 1, page 2, page 3, hanggang page kung anong last pages, i-screenshot nyo, pwede muna kayong mag-draft sa note, katulad ko, nagno-notes ako, sulat nyo lang muna yung mga questionnaire, and then yung isasagot nyo, then tsaka nyo na po pilapan para mabilis yung pag-fill up nyo sa DS260 matapos ninyo. Then after ma-fill up nyo yung DS260, ang susunod na process dyan is step. So, next po, check natin. O, yung pala yung numbers. Yung number 6, yung sinabi ko sa inyo kanina na online visa application. Yung po yung once na na-approve na po yung pagbabayad, na-approve na po yung documents ng ating petitioner dun sa na-submit niya po na po lahat yung kanyang financial documents at na-aprobahan na po iyon. So, ang susunod naman pong mangyayari noon, mag-i-email uli sila sa atin, makikita uli natin na meron po tayong makikita doon sa ating CEAC. Ito po yung Consular Electronic Application Center. Yun po yung lagi nating pinapasok yung ating case number at saka invoice number natin. Doon po yung papasok yung ating sinabi ko sa inyo na DS260 kanina. Next. Okay. So, tip ko rin sa inyo, no, sa DS260 kasi ito pong confirmation page po ng DS260. Gagamitin po natin yan kapag po tayo magpre-present sa St. Luke's Medical City. Kailangan po natin ng confirmation page ng DS260. Pangalawa, gagamitin din po natin yon sa VAC, Visa Application Center, which is yan po yung biometrics. And then, pangatlo, gagamitin din po natin yung confirmation page ng DS260 sa US Embassy Console kapag meron na po kayong interview doon. So, iyon po, ipiprint po natin yan yung first page na yon, yung DS260 na yan. Nandun lang po iyon sa first page. So, makikita nyo po yun sa first page natin. So, i-print nyo na po iyon kasi kakailanganin po iyon. Yung original na yon, i-print nyo na. Yung malinaw po, advice ko rin sa inyo. Kasi meron din po ako na-experience na kapag malabo po yung print ng DS260, ipapaprint pa po kayo uli. So, hahanap pa po kayo ng panibagong sa ibang printer sa labas na mas malinaw, gagastos pa kayo. Make sure po yung DS260 nyo malinaw po at may scan nila yung barcode. Kasi sa DS260 confirmation page, meron pong barcode yun sa ilalim. So, ganito po yung magiging itsura nun na sinasabi ko sa inyo. Teka, meron akong ito po yung example ng DS260
Then, meron po, ito po yung sinasabi ko, kailangan malinaw yung barcode. Iyan po, iyan. Yan. Tapos, ito pala, balikan ko pala yung sinasabi ko sa inyong ay application na meron akong sample dito ng asawa ko, yung sa step 1. Ito po yung Form I-130. Ito po yung finirapan ng asawa ko. Marami siyang page. So, bilangin natin yung page nito na pinilapan niya. So, meron akong sample. Kinuha ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, iyan po. 12 pages tong I-30. Ito yung pinirapan ng asawa ninyo. Ayan po. Ayan. So, ito yung mga informations. Yan po, iyan yon sa step 1. Tapos, meron din pala, nakalimutan ko sabihin, sorry. So, sa step 1 po pala, meron po yung introduction letter. Gagawin yung petitioner nyo kung sa USCIS. Ganito po yung sample ng introduction letter na ginawa ng husband ko sa USCIS. Ito po yung step 1 na yon, may introduction letter. So, sa introduction letter po, bibigyan ko kayo ng tip para naman alam nyo na rin kung ano yung sasabihin nyo sa husband nyo, kung ano bang gagawin pang sa introduction letter. So, sa amin, sa case ko, hindi ko sasabihin sa inyo yung the whole letter na yun. No? Yung mga, bigyan ko lang kayo ng advice kung ano yung, in general, kung ano yung nakasulat dito. Ipapakinalala nyo yung kung sino yung petitioner, kung ano yung kung kailan kayo nagkakilala, kung saan kayo nagkakilala, ilang years na kayo together, tapos paano ba kayo nag-meet, kung paano kayo nagkaroon ng nagmahalan sa isa't isa, paano kayo nag-support sa isa't isa, tapos ano pa, bakit gustong dalhin kayo ng asawa niyo na sa US, bakit gusto na kayo makasama, syempre wife kayo, kahit ikaw bilang asawa, ako gusto kong kasama ang asawa ko para maging happily ever after kami, di ba? Masuportahan mo, makapagluto ka para sa kanya, mapaglinis ka ng bahay para sa kanya, makapaglaba ka, lahat na gagawin kang katulong. No, joke lang po. Yung joke ko lang yun. So, eto lang yung sample. So, ayan po yung sa una. Nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina, sorry. So, yan po yun. Tapos, eto yung sinasabi kong sample ng welcoming letter ng NBC. So, meron kayong makikita case number, invoice number, tapos inilink yan sa baba. So, yan po yung mga instruction kung anong gagawin. Yan. Yan po yung welcoming letter. Pinrint ko na rin para mapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga procedure na ginawa namin noon. Tapos ano po ba? Okay, pagdating naman po dun sa sinabi ko sa inyo, pinaliwanag ko sa inyo na magbabayad kapag nagbayad na ng affidavit of support at nakapagbayad na po din ng application sa inyo sa NDC sa through online, bibigyan naman po kayo ng resibo niya na pwede niyo siyang i-print gaya nito. So pwede niyo siyang i-print. So kami nag-print din kami para may background may backup kami na na-print namin yung pinagbayaran namin. So yan po yung lalabas niya. So pwede niyo siyang i-print kapag nagbayad kayo. Then ano pa? Ito yung sinabi ko na DS260 confirmation page. Ito po, nagamit ko nung pumunta po ako sa VAC, sa biometrics, sa Parcal, Diosdado Macapagal. Kasi nga po, dalawa po yung magiging appointment natin. One is VAC, dun sa biometrics, at saka yung pangalawa, yung interview natin sa consul sa US Embassy Manila. Dati po, isa lang noong araw, pero nagbago na po sila ng sistema. So, ang ginawa na po, dalawa ng interview. So, ito po yung sinasabi kong ine-explain ko sa inyo. Kailangan itong DS260 na front page nyo, kailangan lagi kayong mag-print ng malinaw kasi kailangan nyo lagi po ito. Tinatatakan nila yan na completed na yung biometrics nyo.
So, gagamitin nyo rin po ito doon sa interview nyo. Hahanapin po ito kasi doon sa entrance ng US Embassy Manila sa may security guard. Pag nakapila na po kayo, ang una pong hahanapin doon kapag meron na kayong interview date sa console ninyo, yung DS-260 at saka passport lang. Yun lang po. Sasabihin sa inyo ng security guard, o ilabas niyo na po yung DS-260 nyo at saka passport lang po. Yun yung ano doon. Kasi po, pag in-scan po nila, meron na pong lalabas dun sa kanilang date kung talagang confirmation na ngayon ang araw ng appointment ninyo sa consul nyo sa US Embassy Manila. Kaya yan din yung suggest ko lagi sa inyo. Dapat po malinaw, no? Para huwag na kayong gumastos at maghanap uli ng printer sa labas. Mahal pong magpa-print sa labas. Then ano pa? Ito rin po yung mga sinasabi ko. Halimbawa po, may mga response galing sa National Visa Center o may response galing sa USCIS. Ito po yung mga, ganyan po yung mga sample ng mga response na nilang letter. So, yan. Kaya kailangan po, ang tip ko sa inyo, kapag kayo nag-aayos ng visa application ninyo, make sure yung email address po na binigay nyo sa USCIS and sa NVC o sa St. Luke's, lagi nyo pong titignan. I-check nyo po kasi po lagi may update yan. Baka humamiss nyo yung may date na binigay sa inyong schedule or something, mamiss nyo. Sayang po yung opportunity. Lagi nyo pong i-check yung email address ng asawa ninyo o yung email address ng sarili nyo, kayo, sa akin. Para po up to date po yung inyong email kung meron hong galing sa kanila. Kasi kami ganun po yung ginagawa namin. So, tapos, piniprint na rin po namin para just in case so, hindi namin ma-miss. Fina-file na namin ng maayos, date by date yung mga email na nanggagaling po sa kanila. Either sa USCIS, mapa NBC man yan, mapa St. Luke's Medical man yan, o anumang galing sa visa application center natin. So, yun po, importante yung mga email na yon. So, wag nyo pong i-ignore yon. Sayang po yung opportunity natin. So, ayan. So, ano na, next po natin. Ayan, ang sobrang daldal ko, no? Pero iyan po binibigay ko sa inyong tip para po makapasa na din kayo. And then, ano pa po? Okay. DS-260, okay, collect requirements, document, okay. Sa step 7 po, once na fill up niyo yung DS-260, the confirmation already okay na. Natapos niyo na po lahat. Pag natapos niyo na po yan, may step 7. Hihintayin na naman po natin yung response nila. So, once na nakita na natin na sasabihin po yung sa box doon ng CEAC, again, ano po yung CEAC? Yung po yung Consular Electronic Application Center, yung po yun doon po tayo naglalagin lagi ng case number at saka yung invoice number natin para lagi po nating up to date kung ano po nangyayari doon sa application natin. Yun po iyon. So makikita natin once na meron na naman po tayong bagong reply or message galing po sa kanila, minsan meron din pong lalabas doon na pwede na po kayong mag-collect ng requirements documents. So meron po dong mga nakalista kung ano po yung mga requirements na kailangan po nating i-prepare. Yung po yung step 7. Once na na-review na po yung ating DS-260 noon, makaka-receive po tayo na ito na yung mga requirements na isasubmit po natin. So, ano po ba yung mga requirements natin kailangan isubmit? So, ito, step 8 tayo. Once na already we know kung ano na yung mga dapat nating i-collect na mga documents na sinabi nila, ano-ano ba yon? So, ito yung mga list na importanteng documents na i-scan ninyo. Unang-una is yung passport ninyo. Yung passport is yung biographic page lang naman yung i-scan. I-scan ninyo yung first page nun. And then, photographs in relationships. So, yung mga picture ninyo na
kung ano man yung mga memories ninyo, kayong dalawa or families. Ang ginawa ko doon, gumawa lang ako ng mga important memories namin together. Kasi sa sobrang dami ng photo album namin for 20 years namin together. So, kumuha lang ako ng mga yung mga luma namin na all together namin, yung mga importante, at nilagay ko doon yung mga, may mga families, background, friends, yun yung kinuha kong pictures para nagpo-proof talaga na may mga family together na talaga kami ng side kong family at saka yung side niyang family. So, yun yung kagandahan, no? Kasi yung sa akin kasi, may mga picture ako ng family ng husband ko kasi bumisita sila sa Pilipinas doon, yung mother-in-law ko, father-in-law, at saka yung anak niya. So, nandun kami get together. Kaya meron din ako mga family pictures sa side niya. So, yon yung mga photographs na gano'n. Tsaka memory photographs nyo rin kung halimbawa pumunta kayo, nagta-travel kayo, mag-asawa, o ano man yung mga memories nyo in Valentine's, Christmas, o New Year's, yung mga important holidays, yun, importante yun. At saka at saka kagandahan nun, kung meron kayong mga picture na yung talagang may date, mas maganda yon kasi makikita talaga na may date yung inyong mga pictures noon pa. Kung meron lang naman. So, next is birth certificate, marriage certificate, and then police clearance. Philippines, yun yung nakalagay doon na kailangan nating isubmit na requirements. So, yung police clearance, no, yung Philippines, note ko lang, tips ko lang sa inyo, no, yung police clearance na nire-require nila po is yung NBI clearance ninyo. Huwag po kayong kumuha ng police clearance. Masasayang lang po yung pera ninyo. Kailangan po NBI clearance talaga ang kunin ninyo. Kung single naman kayo, may NBI clearance kayo dati pa, okay lang yun kasi single lang naman kayo. So wala kayong nabago sa inyo. Pero kapag married naman po sa NBI, para tip ko na rin sa inyo kasi in my case, dahil may prior marriage ako dati, nagkaroon pa rin kami ng kailangan ng also known as kung ano yung dati yung pangalan nung married pa kayo in the first marriage. So, hinahanap din po nila yon. Also known as kung ano man yung pangalan nyo dati nung first nag-asawa kayo noon. Kung ano yung dinadala yung pangalan nyo dati. Hindi po yung sa single kung nag-asawa po kayo. Pero kung single lang kayo talaga at ito lang yung una nyong asawa, okay lang, okay naman. Wala naman kayong magiging also known as. You know, pera na lang po yung also known as kung halimbawa may mga alias pa kayo o iba pang name pong ginagamit. So, yun hinihingi iyon ng ng NBI. And para tip ko na rin sa inyo sa mga Filipina, kung meron po kayo natatagong NBI ninyong luma, hindi nyo na po kailangan pumunta sa NBI ng direkta doon. Kasi meron doon ID number na makikita kayo sa luma nyong NBI. Tapos pwede na po kayong mag-online. Tapos i-type nyo lang yung ID number nyo ng NBI ninyo. Then pwede na rin kayo magpa-deliver sa bahay ninyo. Magbabayad na lang kayo ng delivery fee para hindi na kayo sagabal. Kung meron na po kayong dating NBI clearance nung nag-apply kayo dati pa po. Kahit 5 years ago, 3 years ago, pwede pa po yun as long as nasa inyo pa rin yung Xerox copy nun or madali lang kumuha ng NBI through online. Pero kung wala naman, pwede na rin po kayong pumunta personally sa NBI kung saan malapit po sa bahay, sa kung saan kayo naka-address. Okay, next naman is step 9, submit documents. Doon sa step 8 pa rin doon, sa scan documents, no? Ang ginawa ko po doon, lahat po ng mga documents na meron ako, kahit hindi po hinihingi, sinubmit ko na rin po lahat. Halimbawa po, kung meron kayong properties, kayong mag-asawa, kung may mga assets po kayo, kung meron po kayong bank accounts, kung may joint account kayo, kung meron kayong mga billing address na magkasama kayo, in-scan ko na rin po iyon kung kayo mag-asawa na may nabili na kayong sasakyan, na may insurance, na parehas kayo, in-scan ko na rin po yun. So,
sinend ko na rin po para wala na rin silang hahanapin sa akin na kung ano pa yung itatanong sa akin na kung meron pa akong ibang documents na ganito o ganyan. In-scan ko na po lahat para kumpleto na. The more, the merrier, the better. Kesa po yung lack of documents tayo. So, okay lang naman yon. Hindi naman po sila nagagalit kung madami ba yung documents na binigay natin sa kanila. Much better po yun, nakikita na agad nila yung story ng buhay natin na may in relationship tayo sa asawa natin, na talagang totoo yung relationship natin sa kanila kasi may proof of documents tayo na nagpapatunay po na talaga tayo ay married sa ating petitioner, yung petitioner natin na husband natin o spouse natin. Ano po? So, next is, okay, pag once na-submit nyo na po yun, sasubmit na natin po yung documents na mga in-scan natin. Make sure lang po, meron po kasi silang mga requirements doon sa kailangan maliit lang po yung memory bytes na hinihingi nila para i-scan. Makikita nyo naman po yung pag in-scan nyo kung ilan po yung laki o pixels ng pictures ninyo or documents ninyo. Paki-check nyo lang po yung para po makita ninyo. May instruction naman din po doon pag nag-scan kayo kung ilan po yung memory byte o memories na pixels na kailangan lang nila para mai-accept yung mga documents o pictures natin. Paki-check na lang din po iyon doon para maayos po yung pag-i-scan ninyo. Hindi po kayo ma-reject sa pag-i-scan ng mga pictures o mga documents. Next is step 10, interview preparation. So sa step 10, so sa interview preparation, dito na po papasok yung pagsiset natin ng schedule natin sa VAC and sa consulate sa US Embassy Manila. So yung step 10 po, yung po yung sinasabi na magsisend po sila na kailangan bago po yung interview natin sa Consul Manila, yung sa final interview natin, kailangan nakapagpa-medical na po tayo. Kasi kapag hindi po tayo nakapagpa-medical at umattend po kayo, hindi naman din po kayo tatanggapin doon i-reject tayo kapag hindi pa po tayo nakapag-medical. Hindi naman po sa i-reject. Ibig ko sabihin, uh, ma, hindi pa mapaprocess natin matatapos yun kapag wala pong medical. Kailangan talaga, required po talaga na advance po yung medical natin para po pag nakapagpa-schedule tayo sa console, makikita na po agad nila yung result natin sa medical. Kaya po yung sa akin, ang ginawa ko po, nung nagpa-interview, nag-set po ako ng nag-set po ako ng aking appointment doon sa VAC at saka ang ginawa ko po is hinanda ko na po yung sarili ko na baka maisputo mo ko in 60 days ang hihintayin ko. Kaya ang ginawa ko po ganito. Nagpa-schedule po ako nung na-receive ko po yung nung February 4 sa US Embassy na Manila na pwede na po akong magpa-schedule ng aking appointment. Ang ginawa ko po, nagpa-schedule muna ako sa St. Luke's Medical City ng February 5, nagpa-schedule. Kumuha po ako ng appointment online sa St. Luke's Medical. May website po kayong pupuntahan para dun sa St. Luke's Medical. And then nakakuha po ako ng schedule ng February 11, 2025 para po sa medical ko. Then nagpa-schedule ako. Ngayon, nagbilang po ako ng 60 days para ready na po ako sa sputum kung sakali nga po na may sputum ako for 60 days. Ang ginawa ko dahil lagi po akong nanonood ng mga YouTube, ng mga experience ng mga Pilipina, base katulad ganitong ginagawa kong ina-advise ko sa inyo. So, nakakuha ako ng idea, ng tip kung paano yung gagawin ko. So, ang ginawa ko, para smart move o smart decision, kahit kung meron man ako o wala akong TB, kasi yun po ay importante sa Department of Health dito sa US, yung kailangan wala po tayong tuberculosis kung galing tayo sa Manila po, no? So, ang ginawa ko po is, narinig ko maraming nai-sputum na Pilipina. Kaya ang ginawa ko po is, kumuha muna ako ng schedule sa St. Luke's, nagbilang ako ng 2 months, 60 days, at saka po ako nagpa-schedule sa console ng
April 29, which is may nakuha po akong slot. Dahil ganito po ang nangyari. Yung experience ko sa St. Luke's Medical, sasabihin ko po sa inyo sa susunod na vlog. Pero bibigyan ko po kayo ng short tips kung ano po yung nangyari. Bakit po ganun yung in-schedule ko sa akin, sa schedule ko. Yung St. Luke's ko po, kumuha ako ng February 11. February 5 ako nag-online. And then, dahil February 4 po, naka-receive ako sa US Embassy Manila na pwede na po ako magpa-schedule ng appointment ng VAC tsaka sa console appointment. So, kumuha po ako ng February 5, nag-schedule sa St. Luke's, nakakuha po ako ng schedule ng February 11 for medical. So, nung nakakuha po ako ng schedule ng February 11 sa medical, kumuha rin po ako ng schedule February, March, April. So, 2 months na po iyon. So, 2 months po talaga ang kinuha ko. So, kumuha ko ng April 14 sa tapat ng birthday ko po yun. O, yun po yung talagang slot ng 2 months. So, April 14. Tapos, yun po yung assuming ko, February 11 kasi. So, kung 2 months ka ako, February 11, March 11, April 11, 2 months na ako. Kung sakaling may ispotom ako. So, April 14 yung kinuha ko sa VAC. Ganun po yung ginawa ko. So, pero, ang ginawa, since April 14, wala po ako makuwang slot na mga April 20, 21. Nakakuha po ako ng slot ng April 29 sa US Embassy Manila ng appointment ko. So, ang layo po ng pagitan, April 14 at saka April 29. Yung dalawang appointment interview ko sa US Embassy Manila. One is VAC, April 14, 2025, and then the other one is the appointment for consul in the US Embassy Manila ng April 29. So, ang nangyari po, noong February 11, nung pumunta ako ng St. Luke's, nag-physical examen po ako, nagpa-x-ray and everything, lumabas po na kailangan ako magpa-sputum. So, alam ko na, sabi ko na, baka mapa-sputum ako. And then, after that, pero alam ko pong wala po akong sakit. Bakit po? Kasi po, nagwo-workout po ako, nagsusumba po ako, nag-exercise po ako sa bahay. Hindi po ako hinihingal, hindi po ako nilalagnat, wala po akong sign of tuberculosis. So, panatag po ako sa sarili ko na wala akong TB. Kaya lang, base dun sa naririnig ko sa mga vlogger na nag-vlog po ng mga Pilipina, lagi nag-iisputong kahit hindi nila alam kung bakit. So, inassume ko na rin po sa sarili ko, sabi ko sa sarili ko, baka ma-sputum din ako kasi mostly lahat ganun ang nangyayari. So, ang pakiramdam ko, wala naman akong sakit. So, iyon nga, na-sputum nga po ako. So, ano po nangyari? Pinabalik po ako ng February 26, 27, 28 dahil 3 days po ang sputum. Tuwing umaga lang po yon 8 o'clock. 8 o'clock in the morning lagi yung pinakalas na school. Sasabihin ko na lang po yun sa susunod para mas short tayo. So anyway, 26, 27, 28, yung po yung February 26, February 27, 28, yung 3 days na sputum ko. Pero pinabalik po kami ng March 3, 2025. Ang sabi po sa amin, kahit meron po tayong, meron akong appointment na ng may appointment na ako sa VAC, may appointment na rin po ako sa US Embassy Manila sa consul. Continuous pa rin naman daw po iyong pagpaprocess na yon. Sila na lang po daw magpapadala. So in short, April 28 po yung last na 60 days ko, and then April 29, yung po yung time ng aking final interview, which is nakuha po yung result na negative naman ako. Yun po yung nangyari doon. So, I'm so blessed na wala pong nangyari sa lahat is in perfect time. So, yun po yung nangyari doon sa interview ko, April 29, nakapasa naman po ako. Anyway, yun po yung sinasabi ko sa step 10, interview preparation, doon po sa St. Luke's yun. Step 11, yun po yung application interview. Yun po yung sinasabi ko na kukuha kayo ng application
confirmation interview para sa VAC at confirmation para sa US Embassy Manila sa consult. Then, pagdating po noon, ito po yung step 12. After the interview, ito na po yung after the interview. Doon na po, yun yung step 12 na after the interview, doon po natin malalaman kung nakapasa po ba tayo sa interview or hindi. Paano po ba natin malalaman kung nakapasa tayo sa interview? Ganito po yon. Kapag nandun po kayo sa final interview niyo sa Consul, US Embassy Maynila, doon po, kapag binalik po yung passport sa inyo, dalawang bagay lang po yan. Either hindi po kayo nakapasa or meron pa po kayong pinasasubmit na iba pang documents na kailangan nila pero on process naman yung IR1 nyo o CR1 nyo. Meron naman pong information doon na mapapagtanungan kapag binalik po yung passport sa inyo kasi hindi na po kayo kakausapin ng consol. Ang mangyayari po noon pag sinabi niyang pag sinabi po sa inyo na meron kayong isasabit na another document o kung ano man yung requirements na yon, yun po yung tinatawag na 221G na hindi naman po ibig sabihin denied na kayo. Meron lang pong iba pang documents na hinihingi para sa inyo kasi hindi po nakumpleto yung pagsasubmit ninyo ng documents. Maaaring ganito po yon. Either yung asawa po ninyo, baka divorce. Kung divorce po ang asawa ninyo, kailangan po ng authenticate po yung divorce decree niya. Kung hindi po authenticate at copy lang po iyong naipakita nyo, maaari pong magkaroon kayo ng 221G, which is yung 221G, yun po yung sinasabi kong additional documents na hihingin sa inyo. Kailangan ng authenticate yung divorce decree ng asawa nyo. Example lang po yan ha. Or maaaring kukuha po kayo ng certified true copy ng divorce decree. Kasi madalas po kasi sa mga asawa ng AFAM na tayo, na yung mga asawa natin, ang mga foreigners is already married before, prior. So, yung mga divorce paper po nila, kapag Xerox copy lang po yung ipipresent natin doon, marireject tayo, madidelay po. So, kailangan, ito na po yung tip ko sa inyo, kailangan ang gawin ninyo is, pakuha ninyo na po yung asawa nyo ng certified true copy, na patatatakan po yun kung saan po iyon, yung court, yung saan po nag-file ng court yung asawa nyo ng divorce nila. Kung dito sa US po iyon, no? So, doon po iyon. Yun ang kailangan nila po iyon. Na may tatak po iyon, tinatakan po iyon. Ganun din po yung ginawa ko po. Kumuha po ako talaga ng certified true copy. Hindi po ako natutuwa G, pero in advance ko na po na pakuwanin po yung asawa ko ng certified true copy para lahat naka-ready na po yung mga papers ko. Ayoko po yung ma-delay pa or something na nandun na ako sa final interview, madidelay pa. Mahirap, baka natatakot ako mahirap magpa-appointment uli o kung ma-delay na naman. So, lahat kaya ako nagbigay sa inyo ng tips ngayon para kayong mga Filipina gaya ko na may IR1 o CR1, hindi na rin kayo ma-delay. Matulungan ko kayo kung ano ba yung mga dapat ninyong gawin para sa panahon na nandun na kayo sa actual na interview nyo, at least marilig din kayo at ma-finalize nyo na, ay, salamat po na nakatapos na kayo. Ang sarap ng pakiramdam na nakuha nyo na yung IR1 nyo. It's very, very mixed emotion talaga na talagang finally sa haba ng panahon na inantay natin. Ganon talaga yung feeling mo. May iyak ka na matutuwa na hindi mo talaga masabi yung feeling. Kaya, sinishare ko sa inyo yung experience ko na sana ganin din kayo, maging success din kayo. Kaya lahat ng mga negatives o yung pangit na-experience ko o na-experience namin mag-asawa, gusto ko i-share para wag nyo na ma-experience, para wag na nyo ma-delay, para in the long run, maayos na yung papers nyo, okay na kayo. Hindi nyo na kailangang magpa-attorney, kailangan nyo lang sa sarili nyo na maging aware kayo sa lahat ng mga documents nyo, sa mga maging on time kayo, maging aware kayo sa mga reply, after the interview. So, doon na lang malalaman yung result. So, sasabihin sa inyo,
kapag nakapasa kayo o hindi. Either isa-send sa inyo through LBC kasi nung nag-fill up kayo ng DS-260, so meron yung kung saan isa-send yung passport ninyo. Either gusto nyo pick upin or through isa-send na lang sa inyo sa bahay ninyo. Depende yun sa gusto ninyo, sa situation ninyo. Sa akin, in my situation, pinasend ko na lang, tinilapan ko doon na isend na lang doon sa address sa bahay namin. And then also, yun lang. And then after that, natanggap ko na yung passport ko through LBC at nakalagay doon na May 2 until July 2025, yung July 25, 2025, yung validity ng IR1 visa ko sa Pilipinas. So, kailangan makabalik na ako kailangan makapunta na ako sa US. Pero that time is marami pa akong dapat asikasuhin and gusto ko, ang plano ko is yung mother ko, ma-celebrate niya muna yung kanyang 90th birthday na nandun pa ako sa Pilipinas dang that time na yon. So, ayoko munang umalis na hindi pa nagse-celebrate ang nanay ko ng 90. Gusto ko nandun pa rin ako. So, marami akong sinettle. Kaya, late na rin kami nakapag punta dito sa US. July 8 na kami pumunta dito dahil ang birthday ng mother ko is July 28 to 29 siya. 2 araw namin sinelebrate. So, 1 week, July 8, lumipad na kami dito. Dumating na kami dito sa Honolulu, Hawaii. On that time, naka-receive kami ng July 10 ng message galing from the Department of Health na kailangan ko mag-report. So, nag-report kami ng July 14 doon sa DOH dito. So, nag-x-ray uli ako, nag-skin test para malaman kung talaga bang negative ako. So, bumalik ako ng Monday, July 21, negative naman ang skin test ko. Ang sabi nila, hindi naman accurate 100% yung sa skin test. So, hihintayin ko pa rin yung result ko sa x-ray dahil nagpa-x-ray nga rin ako ng July 14 ng time na yon. And then, ang sabi sa akin, kung wala akong marireceive na calls, ibig sabihin, isesend na lang yung result na negative ako through mail. Kung tatawagan ako, ibig sabihin, positive ako sa TB, kailangan mag-report ako sa Department of Health. So, awa naman ng Diyos, okay naman lahat at negative naman ang result ko. Nalaman ko lang itong July 25 na negative yung result ko kasi na-receive ko na yung result na negative ako dito sa Department of Health sa Honolulu, Hawaii. Yes, yay! And also, na-receive ko na rin Social Security ko. Yes, in the future, iniintay ko yung green card ko. Supposedly, sabi, in 3 months, marireceive ko na yon. So, mag-aantay pa ako ng mga 2.5 months para ma-receive ko kasi 2 weeks na ako dito sa Hawaii. So, I'm excited na makuha yung green card ko. Please support my new channel, Pinay Hawaii. Sana nakatulong itong information na binigay ko sa inyo tungkol sa CR1, IR1 visa. Hopefully, nawi-wish ko rin na sana kayo maging success din gaya ko. So, lahat naman tayo mahirap ang pinagdaanan sa simula, pero worth it kapag nag-success na tayo. So, doon naman sa mga iba na mga na-deny or something na hindi natuloy, huwag kayong susuko, laban pa rin. Subukan nyo pa rin mag-apply. So, sa susunod, alam nyo na yung mali or something, siguro sa susunod, success na rin din kayo. And please support my channel naman po, yung Pinay Hawaii. And when you subscribe to my channel, makaka-receive kayo ng notification na sa susunod may next video uli akong i-upload regarding dito sa St. Luke's Medical Examination ko, the result, and also the final interview doon sa consul ko sa US Embassy Manila. Maybe in the sooner, i-upload ko po iyon. So, samahan nyo ako uli sa next vlog ko. Mag-like and comment po kayo kung ano man yung gusto nyong itanong kay Jeannie. Willing naman po akong sagutin yun sa inyo.
kung meron akong as soon as possible, magre-reply ako sa inyo. Magtanong lang kayo sa akin anything na gusto nyong malaman. Kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko kayong lahat. So hopefully magkita-kita ulit tayo guys. Thank you for watching. Sana nakatulong. Bye-bye!